sa maghapong pagtatrabaho. Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jumbo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. One gun Pilipinas. Sa putok ng baril, doon kami nagsimula. Laro ng talino, disiplina ang dala. Sa bawat kompetisyon, kami naglalaban. Pero respeto dangal, di kailanman iiwan. Hindi ito basta armas sa kamay. Ito'y simbolo ng dangal na tunay. May puso sa likod ng bawat gatilyo. Kaya't kami sama-sama sumusulong dito. One gun Pilipinas, kami ang Pilipinas. Responsableng mamamayan, matatagat at matuwid. Hindi lang baril, kundi aral at titig. Para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One gun Pilipinas, ang natay bilang bala. Kundi pag-asa, sipag at malasakit sa masa. Sa training camp, hindi lang pisikal, pati puso'y tarangin. Tinuturuan ng disiplina at respeto. Pag hawak mo ang armas, dala mo ang gobyerno. Mga event na nagbubuklod sa atin, may layuning higit pa sa target. May misyon kaming tumulong sa kapwa. One gun Pilipinas, kami ang Pilipinas. Responsableng mamamayan, matatagat at matuwid. Hindi lang baril, kundi aral at titig. Para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One gun Pilipinas, ang dati bilang bala. Kundi pag-asa, sipag at malasakit sa masa. Sa training camp, hindi lang pisikal, pati puso'y darangin. Tinuturuan ng disiplina at respeto. Pag hawak mo ang armas, dala mo ang gobyerno. Mga event na nagbubuklod sa atin, may layuning higit pa sa target. May misyon kaming tumulong sa kapwa. One gun Pilipinas, kami ang Pilipinas. Responsableng mamamayan, matatagat at matuwid. Hindi lang baril, kundi aral at titig. Para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One gun Pilipinas, ang natay bilang bala. Kundi pag-asa, sipag at malasakit sa masa. Kaming tagapagtanggol ng kapayapaan. Sa armas ng dangal, may pusong bayanihan. One gun Pilipinas, aming panata. Buhay ay iaalay sa Diyos at sa bansa. One gun Pilipinas. Sa putok ng baril, doon kami nagsimula. Laro ng talino, disiplina ang dala. Sa bawat kompetisyon, kami naglalaban. Pero respeto dangal, di kailanman iiwan. Hindi ito basta armas sa kamay. Ito'y simbolo ng dangal na tunay. May puso sa likod ng bawat gatilyo. Kaya't kami sama-sama sumusulong dito. One gun Pilipinas, kami ang Pilipinas. Responsableng mamamayan, matatagat at matuwid. Hindi lang baril, kundi aral at titig. Para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One gun Pilipinas, ang natay bilang bala. Kundi pag-asa, sipag at malasakit sa masa. Sa training camp, hindi lang pisikal, pati puso'y tarangin. Tinuturuan ng disiplina at respeto. Pag hawak mo ang armas, dala mo ang gobyerno. Mga event na nagbubuklod sa atin, may layuning higit pa sa target. May misyon kaming tumulong sa kapwa. One gun Pilipinas, kami ang Pilipinas. Responsableng mamamayan, matatagat at matuwid. Hindi lang baril, kundi aral at titig. Para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One gun Pilipinas, ang dati bilang bala. Kundi pag-asa, sipag at malasakit sa masa. Sa training camp, hindi lang pisikal, pati puso'y darangin. Tinuturuan ng... Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant
was not around during the implementation of the CERT. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama. Sinusunod dito na sa Yung Millennial 9 TV. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, Responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi sa inyo. Pasensya na kayo, tayo medyo matamlay ngayon dahil may dinaramdaman ko kuya nyo, no? Pero ganun pa man, sabi nga, in time of peace and in time of war, the show must go on. Wala, hindi tayo makapag-ano kahapon dahil talagang hirap na hirap tayo ngayon sa ating sipon. Pero ngayon, medyo okay, medyo lang pero hindi pa totally. Kaya, bueno mga kaibigan, araw ng Martes, ika-15 ng buwan ng Setyembre, taong 2025. At syempre sa inyong programang Tropa, syempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. Rosel Lopez po at your service, at sa technical side si Mr. J. Good evening sa Mr. J. At syempre po yung ating mga kuya, ating mga Press of Eagles, magandang gabi. At sa ating mga ka-gunners, dyan po sa One Gun Pilipinas, magandang gabi rin sa inyo. Lagi ko nakikita sa mga posts no? Sina Kuya Marco Alday, yung ating NCR team leader, no? Si Kuya Marco Alday, yan, laging nagpuha-post sila, nila Corixman, may magkakasama, kikita-kits. Ay, ganda naman yun, at siya may banding, no? Well, magandang gabi. Kula-kula sa ating monitor, si Kuya Anthony Wanilio, no? Magandang gabi siya, Kuya Anthony. Kuya Tunying, ayan. Taga-saan ka ba, Kuya Anthony Wanilio, ha? At nga, mga kaibigan, alam nyo, ngayon pa rin, ang usapin pa rin ngayon, tungkol pa rin, no? Na-divert na. Natapos yung Sabongero,
natapos yung kila Duterte, pero may Duterte pa rin no? Ngayon yun namang mga flood control anomaly. Yun naman yan, na-switch na dyan ang usapin no? Sa ating mga mambabatas, yung ating mga nasasakay ng gobyerno. Mamaya, alamin natin, no? Nagkaroon din po kasi ng isang recap, weekly recap ang Senado, at nag-speech din si Senator J.B. Ejercito at din si Senator Rodante Marcoleta. So yan ang ating mga panonood at yan ang itutungay natin sa inyo maya-maya lang. Okay, so mga kaibigan, at ngayon po ay maulan, ano? At meron tayong tinatawag yatang tropical thunderstorm o low pressure area, no? Kaya yung ating mga motorista, yung ating mga riders, ingat-ingat po, no? Yung mga nasa labas pa at nagtatrabaho, may dala ba kayong payong at jacket, no? Okay, so yun mga kaibigan, huwag na nating patagalin, medyo masama talaga timpla natin. Tungay na natin kaagad, no? Yung unang-unang ating itatanghal, yun munang speech, no? Ni Senator J.B. Ejercito. Kasunod yung pong recap, weekly recap ng Senate, at syempre yung pong press briefing ni Senator Rodante Marcoleta. So narito po. Totoo po ba na doon po sa inyong district office may in-house contracting, kaya nagkaroon po daw po ng ghost projects? Kadalasan hinihiram ninyo ang lisensya ng mga kontraktor, at inamin nyo na meron hong ghost projects sa inyo pong district office. Your Honor, yung ghost project po, as per report po ni Engineer J.M. Ramos, meron pong mga voucher na pinapipirmahan po sa kanya. Sila Engineer Bryce po ay nag-refuse po siya. Tumanggi po, pumirma? Yes, Your Honor. Ano po yung pinapipirma? Voucher po. About sa mga collection po, Your Honor. Wow. Kayo ba'y talaga may kanalaman doon sa mga proyektong isinagawa? Kayo ba talaga alam nyo yung pag-construction, lahat, cost ng sinasabing mga proyekto sa Bulacan? Ang sinasabi lang po nila sa akin ay sila na daw po bahala, gumawa. Wala na akong aalahan. Basta po yung pong Tagaloob na po ang gagawa. Tagaloob lamang ang gagawa? Opo, yung taga-DPWH. Bali ang sa iyo, ano ang partisipasyon mo? Lisensya lamang? Pinapadala lang po sa akin yung mga dokumentong papirmahan. Minsan nga wala akong nakatanggap. Sino ang nagsabing sila na lang ang gagawa? Ayun po ay kay Sally ng Sims po. Sims. Ma'am Sally Santos, totoo ba na merong hong in-house contracting sa district office? Ayun na lang po ang pumipili kung anong lisensya, kung sino contractor ang inyong haharap on paper doon sa mga proyekto? Your Honor, hindi po. Actually po, Your Honor, si Engineer Bryce Erickson Hernandez, siya po ang nag-uutos sa akin ng humiram ng lisensya. Ako po, pinagpaalam ko naman po sa kanila, nahihiramin po yung lisensya nila. So ang utos po ni Engineer Bryce Hernandez ay humiram kayo ng lisensya sa mga contractor? Yes po. Kasi po, mayroon daw po siyang ibibid ng mga proyekto para sa kanya. Sino po ang gumagawa? Sila po. Sila mismo? In-house nga? Sila po mismo. The session of the Senate in the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. It was an eventful week in the Senate. Senators elected new leaders, continued their probe into alleged corruption in government flood control projects, and conducted public hearings on various proposed measures designed to benefit the Filipino people. Senator Vicente Tito Soto III, the former Senate Minority Leader, was elected and sworn in as Senate President during Monday's plenary session. Former Senate President Francis Cheese G. Escudero administered his oath. Newly elected officers of the Senate also took their respective oath during the session. Senator Panfilo Ping Lacson as Senate President Pro Tempore and Senator Juan Miguel Mix F. Zubiri as Majority Leader. In his acceptance speech, Soto expressed gratitude for the trust of his colleagues and emphasized his commitment to transparency, accountability, and collaborative governance. So as I said before, I will do everything in my capacity to ensure that this Senate will remain cooperative but independent, balanced, transparent, and sincere. Also on Monday, the high-profile investigation into flood control projects continued in the Senate. The Blue Ribbon Committee, then under the chairmanship of Senator Rodante Marcoleta, heard more testimony on the controversy, including the alleged collusion between politicians and officials at the Department of Public Works and Highways. On Tuesday, the Senate Finance Committee, chaired by Senator Win Gatchalian, began its deliberation on the proposed 3.569 billion budget of the Department of Budget and Management and its attached agencies. Lawmakers called for concrete reforms in the 2026 General Appropriations Act to prevent a repeat of budget distortions and to ensure transparency and accountability in how projects are implemented.
Senator Jinggoy Ejercito Estrada during the plenary session delivered a privileged speech to deny allegations linking him to the anomalous flood control projects. He dared his accuser to prove the allegations in a court of law. Senate President pro tempore Panfilo Ping Lacson continued his expose and pushed for criminal and administrative charges against officials and contractors behind substandard and ghost flood control projects in Bulacan. Last week, the Senate proceeded with the designation of new committee chairpersons, leaders for both the majority and minority blocks, as well as the composition of the Commission on Appointments. Former Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, who was implicated in the flood control project anomaly, was transferred to the Pasay City Jail after the Blue Ribbon Committee cited him in contempt. According to Senate President Vicente Tito Soto III, Hernandez remains under the jurisdiction of the Senate despite being in an outside facility. Also during the session, Senate President Vicente Soto III led the upper chamber in congratulating the 2025 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos. In a privileged speech, Senator Raffy Tulfo urged the Philippine National Police to address the rampant rent-tangay scam. He highlighted that the scam not only victimizes car owners but also links stolen vehicles to criminal activities. Senator Win Gatchalian led the Finance Subcommittee in examining the proposed 2026 budgets for the Office of the President, Presidential Management Staff, and the Commission on Elections. Also on Wednesday, the Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change, chaired by Senator Camille Villar, held its first public hearing to discuss the country's current environmental status as well as the government's enforcement of existing environmental laws. Meanwhile, during a hearing of the Committee on Basic Education Thursday, senators advocated for more government resources in the education sector. Chaired by Senator Bam Aquino, the committee pushed for the funding to strengthen school-based feeding programs and improve nutrition and learning for Filipino children. The Committee on Foreign Relations, chaired by Senator Amy Marcos, held a public hearing to assess the potential ratification of the Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement. Senators and invited experts discussed how the BBNJ agreement could affect the Philippines, particularly in light of China's claims in the West Philippine Sea. Totoo po ba na doon po sa inyong district office may in-house contracting kaya nagkaroon po daw po ng ghost projects? Kadalasan hinihiram ninyo ang lisensya ng mga contractor at inamin nyo na meron hong ghost projects sa inyo pong district office. Your Honor, yung ghost project po, as per report po ni Engineer J.M. Ramos, meron po mga voucher na pinapipirmahan po sa kanya. Sila Engineer Bryce po, ay nag-refuse po siya. Tumanggi po, pumirma. Yes, Your Honor. Ano po yung pinapipirma? Voucher po. About sa mga collection po, Your Honor. Wow. Kayo ba'y talaga may kanalaman doon sa mga proyektong isinagawa? Kayo ba talaga alam nyo yung pag-construction, lahat, cost ng sinasabing mga proyekto sa Bulacan? Ang sinasabi lang po nila sa akin ay sila na daw po bahala, gumawa. Wala na akong aalahan. Basta po, yung pong Tagaloob na po ang gagawa. Tagaloob lamang ang gagawa? Opo, yung taga-DPWH. Bali ang sa'yo, ano ang partisipasyon mo? Lisensya lamang? Pinapadala lang po sa akin yung mga dokumentong papirmahan. Minsan nga, wala akong natatanggap. Sino ang nagsabing sila na lang ang gagawa? Ayon po ay kay Sally ng Sims po. Sims. Ma'am Sally Santos, totoo ba na merong hong in-house contracting sa district office? Ayun na lang po ang pumipili kung anong lisensya, kung sino contractor ang inyong haharap on paper doon sa mga proyekto? Your Honor, hindi po. Actually po, Your Honor, si Engineer Bryce Erickson Hernandez, siya po ang nag-uutos sa akin ng humiram ng lisensya. Ako po, pinagpaalam ko naman po sa kanila, nahihiramin po yung lisensya nila. So ang utos po ni Engineer Bryce Hernandez ay humiram kayo ng lisensya sa mga contractor? Yes po. Kasi po, mayroon daw po siyang ibibid ng mga proyekto para sa kanya. Sino po ang gumagawa? Sila po. Sila mismo? In-house nga? Sila po mismo. Meeting resumed. If anything else, we want to proceed to an administrative matter. Is Engineer JP Mendoza here? Can you go to the table, please?
Mr. Chair. Firstly, relating to the matter on the protective custody of Engineer Bryce Hernandez, the Senate and the House leadership has decided that he will not be returned to the Senate. Instead, he will be placed under custody at the PNP Custodial Center. For Engineer JP Mendoza, I think we need a motion for this. Mr. Chair. Chairman Chu is recognized, please. Mr. Chair, I move that we place under protective custody Engineer JP Mendoza of the Department of Public Works and Highway. Motion is seconded. Do I hear objections? Hearing no objections, the motion is approved. Mr. Mendoza is subject to the protective custody of the House of Representatives. So moved. Mr. Chair, may I just inquire what about our resource person, Mr. Diskaya? Will he be also be amenable to a witness protection or a protective custody like the two mentioned earlier? Mr. Chair, he's not asking for it. But in his affidavit, he signified his intention to be under witness protection. Hindi po ba? Maybe you have to ask Mr. Diskaya that. I don't know. Can I consult my lawyer po muna? Please proceed. Mr. Chair, while they are consulting, may I just finish my question with regarding the three-strike rule? It's very important One question, for the future. One last question, please. Yes, one last question. Yusek Canlas, ang problema po sa three-strike rule, parang double-edged yan eh. Double-edged. Actually, it was implemented during the time of President Aquino in 2015. Para po dun sa mga nagluluto ng mga bidding. Magpapile, pagkatapos, kukulangan yung papel para manalo yung isa. Yun po yung ano. Pero double-edged din po yan. Bakit? For example, it can be utilized by unscrupulous district engineer like Alcantara. Hindi ba? If the bidder finds out that he was disqualified for no justifiable reason, Mr. Chair, he can always file a request for reconsideration. Because if the reason is not within the reason stated in the department order, then he should not be disqualified, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. All right. Mr. Diskaya, what is your decision relating to protective custody or WPP inclusion? Your Honors, sa kanila lang po. All right. Thank you for your response. One last manifestation from Congressman Santos. Thank you, Mr. Chair. I will submit to the decision of the committee. And I just only have one manifestation, Mr. Chair. May I request for a immigration lookout bulletin order for all the personnel of the Las Piñas, Muntinlupa District Engineering Office. Thank you, Mr. Chair. Yes, we note it and we will do it. Mr. Chair. Congressman Mr. Chair, I think we have exhaustively discussed this issue since this Mr. morning. Chair, may I move that we... Before we adjourn, kanina pa ho akong alas 10 ng umaga dito. Nilalagpas-lagpasan. Wag naman tayo mag-a-adjourn hanggang hindi ko pa natatanong yung tanong ko. Sige, isang tanong. Mr. Diskaya, do you have a copy of your affidavit? Yes, Your Honor. Yes, can I have the copy of the same?
Kasi baka magkaiba yung kopya natin. Yes po, Your Honor. So, Mr. Diskaya, I have with me a copy of your affidavit comprising of 9 pages. Dahil nanggaling sa ito, on the 8th page, meron dito, on the 8th page, on the right lower corner, may nakalagay Pacifico S. Diskaya II, nagsasalaysay, and there's a signature. Is this your signature? Yes, Your Honor. Under your name, there is a Cesara Rowena Diskaya, nagsasalaysay, there's a signature. And whose signature is this? Sa asawa ko po. Okay, Mr. Chair, can I know if Mr. Diskaya has been placed under oath? Yes. Okay, considering that you are under oath, do you affirm the veracity and accuracy of the contents of your sinumpaang salaysay? Yes, Your Honor. Okay, I just want to place it on record considering that there was a question dun sa pag-notarize dito. So under oath, you're saying that the contents of the said affidavit is of your doing and that you acknowledge the veracity and truthfulness of the contents. Yes, Your Honor. Okay. Dito kasi, magsimula muna tayo. You said na 23 years ka ng contractor. Yes, Your Honor. At dito sa 23 years mo na pangungontrata sa gobyerno, you have experience, you have varied experience. Naikwento mo rin at nakasulat sa salaysay mo na dito, minsan, ang nagiging kalakaran, you correct me if I'm wrong, nagiging kalakaran, meron kayong binibigyan ng porsyento. Tama o mali? Yes, Your Honor. Ang sinasabi mo, ang binibigyan ng porsyento, minsan ng politiko, nabibigyan din ng porsyento yung kawani ng DPWH. Is that correct? Yes, Your Honor. And mula sa salaysay mo, o yung mga sagot mo dito kanina, ang sinasabi mo, kaya mo ginagawa yan, dahil natatakot kang hindi makasali sa bidding o hindi makakolekta. Nakasali na po kami sa bidding. Hindi lang po ma-implement yung project at saka mapatigil po nila, mutual termination po. Now, yung inaabot mo, yung sinasabi mong inaabot, kailan to binibigay? Pagka na-bid out na yung project, pag natapos na yung project? Kadalasan po, pag awarded na po, o di kaya may notice to proceed na o nag-ongoing ka na. At kaya ka nagbibigay, bakit? Kadalasan po, pahirapan ka sa collection, mutual termination, at saka right-of-way problem po ang kakarapin mo. Sino nagpapahirap sa iyo? Yung politiko ba o yung... Minsan po, ang magpapahirap po, yung mga district engineer, or minsan, ano po, RD, dahil ano po, para daw sa taas. Now, nabanggit mo na 23 years ka na nangungontrata, pero ang nilagay mo sa listahan, parang limitado lang dito sa from 22 to 25. Bakit nun parang, do you want to make us believe na dati walang nanghihingi? Kanina po, nabanggit ko na po yun. May nanghihingi rin po naman, pero hindi po kami ginagamitan dati ng 3-strike policy. Hindi masyado nila ini-implement yung salitang... So, hindi ini-implement ang 3-strike policy. Pero, do you confirm na meron din nanghihingi dati? Yes po, Your Honor, meron naman din. Okay. Now, dito, sa number 20 ng iyong salaysay, meron ditong sa sampol. 18 pangalan. Yes, Your Honor.
Sa number 20, may 18 pangalan. Lahat ba nito nakaharap mo? Yes po, Your Honor. Maliban lang po kay Kong Roman Romulo, kadalasan po, ang kausap ko lang po, si D.E. Aris at saka yung sekretary ni D.E. Aris. Ibig mo sabihin, dito sa 18 ito, isa lang ang hindi mo nakaharap? Yes po, Your Honor. Kasi pagka sinabi kong nakaharap, maaaring nakita kayo, pero dito sa 18 ito, ibig mo sabihin, lahat inabutan mo ng direkta, pera lang si Kong Roman Romulo? Hindi po, Your Honor. Yung iba po dyan, nag-usap lang kami. Tapos yung sumunod, mga tao na lang po nila ang pinagbigyan namin. Dito sa 18, sino ang direkta mong inabutan? Direkta, kadalasan po si Kong Rillo po. Sino pa? Sinong Kong Rillo? Ng Quezon City po. Taga Quezon City ako eh. Yung kalaban niyo po. Kalaban niyo. Yung kalaban ko. Wag na. Bukod doon sa kalaban ko, sino pa inaabutan nyo? Baka naman sinasabi na, tinanong ko dahil kalaban ko. Sino pa? Your Honor, ano pa po, kagaya po ni, ito naman po, for example, kay Kong Jojoang, ano naman po yun, yung pinsan niya. Nag-uusap kami, tapos pinsan na pa niya kumukuha. Kaya ko na itatanong ito, kasi gusto ko lang malaman, kasi kung meron dito sa listahan na ito na hindi mo dinirektang abutan at meron lang kumausap sa iyo, then hindi kaya maaaring hearsay o sinabi lang sa iyo na iaabot ko kunyari kay Kong Egay to pero hindi naman pala napunta talaga kay Kong Egay? Because hindi mo inabot na direkta eh. Maari bang nagamit ang pangalan ng tao? May possible po, pero kadalasan naman po, wala nang wala na pong masyadong nag-a-attempt sa iyo na guluhin yung project mo or ipa-mutual. Kaya ko na itatanong ito dahil sino ang maaaring manggulo ng project? Kadalasan po kasi ang mangyayari po nito, yung DE o di kaya RD po, kadalasan po, syempre, siya pa mag-pressure sa iyo na ibigay mo na yung para sa taas. Okay. Pero dito, mabanggitin ko, nagkataon lang kalabang ko, siya inabutan mo ng direkta? Hindi po sa lahat ng pagkakataon. Minsan po yung taon niya. So, ibig sabihin, madami mong beses naabutan. Sabi mo, hindi sa lahat ng pagkakataon eh. Sa pagkakaunawa ko po, parang mga, 3 beses yata. Madami kang proyekto sa District 4. Hindi po ganun karami. Mga ilan? Parang, po yata, parang 5 yata, 5 or... Mga 5, at dun sa 5 beses, 3 beses mong inabutan, si... Kong Rillo po at saka yung taon niya. Yung 2 beses pa? Minsan taon na lang po niya. Sinong taon niya? Si Bogs Magalong po. At saan mo inaabot? Pumupunta po sa office. So, nagkita na kayo. Paano natin mapapatunayan na pumupunta nga sa opisina mo? Nakikita po siya ng mga empleyado namin. Now, going back. So, maaari rin, no, yung mga ibang tao dito sa listahan, maaaring nagamit rin yung pangalan if you are not sure or hindi mo sila nakaharap. Would that be true? Or would that be possible? Possible po. Okay. Kasi that would be unfair kung hindi mo nakaharap tapos nagamit lang yung pangalan. Would that be correct? Possible din po. Kasi parang pwede ako lumapit sa'yo, sasabihin ko, nangihingi si Kong Santos pero sa akin mo na lang iabot, ako na magpapadala sa kanya. Maaaring ganon pero hindi niya alam. Tama o mali? Possible po. So, posible yon. Posible ring nagagamit lang yung pangalan. Tama o mali? Possible din po. Posible. Now, paano ba yung koleksyon? Pagka nakakakolekta, na-award sa iyo yung proyekto, natapos, paano yung bayaran? Nung proyekto, hindi yung bigayan.
Kadalasan po, i-deposit po sa Congressman account mo. Suntay? LDAP through LDAP. Excuse me, before proceeding, maybe we can avoid mentioning actual names of congressmen because this will be... Mr. Chair, because it is contained in the statement. I mean, not in the affidavit. I mean, you have mentioned your seatmates. Oh, but that is just an example. I don't think that they were offended. What we're saying, because I'm making it a point of order, Yes, let us Mr. avoid Chair. giving actual names of people seated beside you. Yes, sir. Because the record might think that they are the ones that are involved. Mr. Chair, hindi naman po ako na-open dahil We wala have to namang state for the proyekto. record that Congressman Erice and Congressman Santos are just being made as an Yes, example. Mr. Chair. So let us avoid actual names of congressmen that are beside you. Okay. Mr. Chair, hindi naman po ako na-open dahil hindi naman po ako congressman noong at wala naman pong St. Timothy sa aking distrito. Salamat po. Sige po, maraming salamat. Congressman Suntay, please proceed. Thank you, Mr. Chair. So, balik ako. Paano ang bayaran? Kunyari, nagkaroon ka ng project, how does the DPWH pay? How do you receive your payment? Is it in cash? Do they give it to you in checks? LDAP po, diretso agad sa account mo. Diretso sa account mo. And, okay. So, diretso sa account mo yun. Now, kanina, there were flashed, I think, 9 or 8 companies. 8 companies lang yung pinakita kanina, but I believe there are 9 companies that you have. At pagka nakikipag-bid ka, yung 8 kumpanya mo o siyam would bid in the same project? Hindi po yung honor, hindi po sila naglalabanan sa isang bidding. At saka, divested na po kami doon sa mga company na yon. Ba't kailan kayo nag-divest? Noong 2014, 15, saka may 16 at saka 17 din po. Pero nakalagay doon sa incorporation papers mo, yung ibang kumpanya were incorporated 2014, yung iba 2015. Pag sinabi mo sa akin nag-divest ka ng 2014 at 2015, di ibig sabihin kakasimula pa lang ng kumpanya, nag-divest ka na agad? Your Honor, naging founder po kami doon. Naging founder po kami doon sa mga kumpanya na yon. Ang nangyari po nito ay nag-divest na po kami at yung pamangkin ko na po ang naging owner kasi po tinutulungan ko po. But even under the law, even if you divest, you may still be a beneficial owner of the same. Hindi na po. Kasi nakalagay po doon, sa incorporator lang po yun. Sa GIS po, hindi na. Then why do you share the same auditor? Dahil yan po ang halos mga kilala din po nila at yun din po, nagiging consultant po ako sa mga company na to. Kaya minsan nire-recommend ako rin po sa kanila yung auditor. Why do you share some of them, why do you share the common address? Your Honor, ano po siya, paupahan po siya na building. So lahat sila umuupa? Yes, Your Honor. Di lahat rin kayo nagkakaalaman kung ano yung bibidan na project at ano yung hindi? Nakikita po, Your Honor, sa PhilJeps lahat po ng mga projects. Open bidding po siya. Now, where is Mr. Alcantara? Mr. Chair. Mr. Chair, can I secure a copy of... Just one, Mr. Chair. Yeah, yes. Mr. Chair, I just want to put it on record. Hindi naman po ako na-offend doon sa sinabi ni Congressman Suntay kasi ngayon lang po ako naging congressman. So, wala po akong problema doon. Thank you, Mr. Chair. All right. Congressman Suntay, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Siguro si Yusek Cabral can give us a copy of lahat ng mga project na sinalihan ni Mr. Diskaya kasi tinatanong natin kung nagsimula siya ng 2000 whatever 23 years ago, then I think that's the best way to see kung ano-ano yung mga nasalihan niyang bidding. Mr. Alcantara, kanina nung tinatanong ka ilang taon na po kayo nasa DPWH? Since 1994 po. Since 1994, nasa DPWH na kayo, nagsimula kayo as? Laborer 1, Laborer 2, Engineer 1, Engineer 2. So mula, from the ranks, from Laborer 1, naging DE kayo? Yes, Your Honor. So we can assume, safely assume that you are familiar with all the processes, procedures, rules, and regulations of being implemented by the DPWH? Yes, Your Honor.
Okay. So alam mo yung bawal, alam mo yung hindi. Kanina, may pinakitang picture. Pwede i-flash ulit natin yung picture na madaming pera. Third chair. Andiyan pa ba yung picture ng madaming pera? Marami pong litrato na maraming pera. So, Yung pinakamarami po. Yung napuno yung halos buong mesa. Yan. Okay. Mr. Alcantara, saan po ito? Saan pong lugar? Tingin ko po doon po sa bahay po nung isang nangongontrata po. Yung bahay nung nangongontrata. At ayon sa salaysay sa sinabi mo kanina, etong pera na ito, hindi lang sa isang nangongontrata. Sa tingin ko po, Your Honor. Maaari po. Nandun ka, di ba? Dumating lang po ako, Your Honor, dyan po sa lugar na yan. Dumating ka doon, nakita mo yung pera, nakita mo rin yung mga contractor, I assume, kasi sinabi mo, kaibigan mo yung iba. Kilala ko po, yes, Your Honor. Kilala mo. So, mga ilan ang contractor na nandun? Tingin ko po, mga 4 po or 5 po sila. Tingin ko lang po, Your Honor. 5 sila. Kanina, nung tinatanong ko si Mr. Diskaya, paano siya binabayaran, ang sabi niya, pag natapos yung proyekto, idinideposito sa kumpanya nila. Tama, mali? Ganon yung nagbabayad ba kayo ng cash? Hindi po. Through ELDA po, Your Honor. Bakit ang daming pera sa mesa kung hindi naman cash ang bayad sa contractor? Yan po, Your Honor, gaya po ng nasabi ko, yung pong, hindi ko po kasi alam ito na yung arrangement po nila, no? Nung totoong may-ari ng lisensya, saka yun po yung gumawa. Now, opo. Sinabi mo kanina that from all those years of serving the DPWH, galing sa Laborer 1 hanggang naging district engineer ka na, you are very well aware of yung mga patakaran, alituntunin ng DPWH. Yes, Your Honor. Legal ba mag-subcontract? Hindi po, Your Honor. Legal ba yung manghiram ng lisensya? Hindi po, Your Honor. Pero nandun ka. Your At Honor, kilala mo lahat ng nandun. Your Honor, hindi ko po kasi alam kung ano po ang arrangement nila, kung sila po yung mag-partner, joint venture, o nanghiram lang po. Hindi ko po kasi alam kung ano arrangement po nila, Your Honor. Pwede ba naman yun? Sa tagal-tagal mo doon at may nagbibid, maaari ba namang dahil pagka nagbid sila, malalaman mo kung joint venture yung kumpanyang nagbid o isang kumpanya lang. Hindi ba gano'n yun? Your Honor, hindi po ako member po ng BAC, Your Honor. Kahit hindi ka member ng BAC, pwede ba namang hindi mo malaman kung kanino na-award yung isang proyekto? Dumadaan po sa akin yung mga recommendation po, Your Honor. Di malalaman mo kung joint venture. Kasi kung joint venture yung kumpanya, may 2 kumpanya na nagsama, tapos pipirma ka sa kontrata. Hindi ko naman po lahat na nare-review na po yan, Your Honor, pagdating po sa akin. Yeah. Isn't that part of your responsibility to review contracts which are awarded, lalong-lalo na pagka ang amount ng kontrata ay napakalaki dahil just looking at that picture na napakadaming pera, baka lalampas na 100 milyon yung nandun tapos hindi nyo tinitignan. Your Honor, ako nga, barya-barya lang, binabasa ko. Your Honor, kasi po it was recommended already by the BAC. Naniniwala po ako dun sa recommendation po nila, Your Honor. But even if it was recommended by the BAC, isn't it your responsibility as the district engineer to make sure of the accuracy of what is being paid at kung kanino mapupunta yung pera? Yes, Your Honor. Na-admit ko po yung may pagkukulang ako because I rely on the signature of my personal, Your Honor. Now, knowing na merong hatian o kaya merong nangungontrata who is not qualified
to contract with the government at nanghihiram mo lang ng lisensya, isn't it your duty to report it? Your Honor, hindi ko po kasi alam ang arrangement nila. Unang-una po. Whether you know kung ano yung arrangement nila o hindi, isn't it your responsibility to report any wrongdoing? Yes, Your Honor. How many times have you reported the same? Yun lang po yung pangyayari na witness ko po yung ganyang bayaran po nila, Your Honor. So you have never reported an incident? Yes, Your Honor. Thank you. Engineer Bryce. Wrap up, please. May I know kung ilang beses nagkakaroon ng ganyang klaseng hatian? Pwede paki-flash puli yung picture. Please, Yung flash the yung may picture, pera please. po. Yung maraming pera po. Hindi po, yung kanina yung pinakita po niya, no? Tinignan, yan. Kung makikita nyo po, dito po sa bandang right side, nandyan po yung mga kahon. Diyan po nanggaling yung mga pera na dinedeliver ni Sally na pinapa-follow up sa akin ni boss. Yan po yung pera na yon. Dahil kailangan na daw po ng para sa commitment. At kanino mapupunta yung pera na yan? Hindi ko po alam kung sino kausap ng boss ko. Basta yan po, pinalatag lang po dyan. Pero bayad ba yan sa contractor? Hindi po. Okay. Sige. Yung, meron ba bang susunod na picture? Okay. Now, so hindi lang minsan nangyari yan. Yes, Your Honor. And I'm sure you're aware kung saan galing yan. Kung galing ba yan sa proyekto, tama o mali? Sa pagkakatanda ko po, sa proyekto, sa project po yan galing. Kung galing sa proyekto yung mga ganyan at hindi lang minsan nangyari, I'm sure pagka na-identify natin kung ano yung proyekto, malalaman natin kung yes po. Kung saan lugar yon. Tama, mali? Yes po, Your Honor. And sino yung maaaring maging involved? Yes po, Your Honor. Meron ka bang listahan? Hindi ko po matandaan pero susubukan ko pong hanapin sa mga files ko, Your Honor. Talking about the listahan, Mr. Diskaya, yung sinabi mo kanina, yung iba nakakaharap mong personal, yung iba sinasabi lang sa'yo. Yung iba, sabi mo, kinukonfirm lang sa telepono. Meron ka bang, napanood ko sa Senate, sinabi mo meron kang ledger. Meron po, Your Honor. Meron ka rin bang record ng mga number o palitan nyo ng mga messages ng kung sino man ang nakakausap mo? Yes po, yung mga tao po nila. At minsan, kinukonfirm ko po. Kasi ito, kagaya ng sinabi ko, kung hindi mo nakausap ng personal, yung pagpupuntahan ng sinasabi mong pera, that is hearsay at most. But, kung mapoprovide mo yung number o a text message ng palitan nyo, then that would be more solid proof na totoo nga hindi hearsay o napunta nga dun sa taong sinasabi mong pagpupuntahan ng pera. Tama, mali? Yes po, Your Honor. And do you have the same? Minsan po, tawag lang po yung honor at saka iba naman po yung okay na. Ibig sabihin, hindi na po pinahihirapan sa implementation. Last question, please. Well, I think one of my point, I just want to put it on record as stated by Mr. Diskaya, meron siya mga taong nakaharap, merong mga hindi nakaharap. I just want to establish the fact that may mga taong hindi nakaharap na maaaring ginamit lang yung pangalan. Kaya ang gusto ko is for you to provide and establish na yung mga sinasabi mo is not mere hearsay. And the only way you could do it is to submit proof
na yung sinasabi mong pagpupuntahan ng pera o nagsabing mang nanghihingi, siya nga yung nanghihingi. Your Honor, ano po, hindi sila pumipirma sa ledger, hindi po pumipirma. Kadalasan po, cash lang talaga. What about yung telephone number? Meron din naman po. Picture na kasama yung mga tao? Ayaw po nilang magpa-picture na kasama ang tao, bawal po. Okay. No further question, Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair, I move, Mr. Chair, that we have extensively discussed this since this morning, Mr. Chair. So I respectfully move that we adjourn the session. May I appeal, Mr. Chair? Kasi kanina po, pinagtanong ng halos 8 minuto si Kong Suntay. Baka naman kahit 1.5 minuto lang. Mapagbigyan po. One question. Last one question, then we will adjourn. Yes. Opo. Right? Opo. Kasi, sige po. Yes po. Sinabi niyo po kanina, Mr. Diskaya, na kayo po ay, kayo mag-asawa ay, you were compelled to go out in the open. Dahil po, you are now under public ridicule. Sa tingin mo, kayo ay kinagagalitan na ng halos buong Pilipinas. Dahil sa magnitude po ng itong issue na to, kayo po ay, kumbaga nasa sentro ng isang bagyo. At ang galit ng mga Pilipino ay nasa sa inyo. Ang bigat ng galit ng Pilipino nasa inyo. Kaya kayo ay napilitan na magsalita upang isiwalat ang inyong nalalaman. Tama po ba yun? Yes, Your Honor. At sa pagbalangkas ng inyong judicial affidavit or yung sinumpaang salaysay, sinabi niya yata doon na kayo ay nagnanais magpasailalim sa bilang state witness under a witness protection program. Yes po, Your Honor, nakasulat. Opo, at binanggit po kanina ni Congresswoman Luistro yung pong mga kwalifikasyon para po kayo ay maging qualified sa witness protection program. Sabi dito, there must be a credible threat o dapat may pagbabanta sa inyong buhay. Dapat meron kayong knowledge sa isang offense. Meron kayong sapat na nalalaman sa isang grave felony or state crime. Dapat meron kayong nalalaman doon. There should be no prior conviction. Hindi pa naman kayo na nagkaroon ng kaso. Prior case. Na-convict na ba kayo before? Wala pa po. Okay. And there should be substantial corroboration sa testimony mo. At ang huling kwalifikasyon na binanggit ni Congresswoman Luistro, you should appear to be not the most guilty dito sa usapang ito. Bakit sa tingin mo hindi ka ituring na the least guilty dito sa grand scheme of things dito sa pinag-uusapan natin dito sa komite? Bakit sa tingin mo hindi ikaw ang pinaka-guilty dito? Your Honor, wala naman po kaming ghost project kasi ang topic po talaga ay ghost project. So wala po kaming ghost project. At saka hindi po kami most guilty dahil kami po ay napilitan lang pong magbigay dahil po sa hindi ma-implement yung project or ma-mutual terminate ang project o di kaya right of way problem o hindi makamakolekta kapag hindi ka po nagbigay. Okay, thank you. Thank you for the response. Thank you. Gusto na ho namin mag-adjourn but I think Congresswoman Marivic Copilar has a question of privilege that we need to adjourn. But after her statement or question, we will adjourn. Thank you, Mr. Chair. I'm sorry, Mr. Chair. Just very one point, a single point that I wish to stress. Yes, before she proceeds, yes, Congresswoman De Lima, please. Because in the questioning of Congressman Marcoleta, it seems that he is conforming to the desire of Mr. Diskaya to be admitted into the Witness Protection Program as a state witness. Tama po yung mga qualifications na yan dyan po nakalagay,
Nakalagay po yan sa rules, nakalagay po yan sa jurisprudence. Pero kagaya ho ng sinabi ni SOJ Boying Remulla, isa pa po na importante na dapat ma-comply ng isang nag-a-apply sa state witness protection and as a state witness and protection under WPP coverage is you must tell all. Kaya nga po, I'm already telling Mr. Diskaya that during the next hearing, I still want to question him. Marami pa po ako kailangan tanungin sa kanya kasi hindi po ako satisfied sa mga sagot niya kanina. And that is tell all, tell all. You must tell all. Hindi ka namin mapapalusot dito kung hindi ganon ang mindset nyo, Mr. Diskaya. So you have more time to do some self-reflection and some discernment. Please. Thank you. All right, Congresswoman Copilar, please. Thank you, Mr. Chair. Mr. Pacifico Diskaya. Yes, Your Honor. Apo. My first question, sa paragraph 17 ng inyong sinumpaang salaysay noong September 6, 2025. Excuse me. Point of order, please. I think the protocol that we had stated is that if you are named in the course of inquiry, and which I think you were named in the affidavit, we will grant the right to reply, but not to interpolate the person that accused you. You may make a statement, Congresswoman Copilar. Okay. My statement is, this is the first time that I saw you. Ngayon lang po kita nakita. Yes, Your Honor. Ngayon lang No, di you po don't kita have to nakita, respond. Your Excuse Honor. me. Point of order. Mr. Diskaya doesn't have to respond. Congresswoman Copilar has the right to reply and nothing more. Yes. Ngayon, my intention here, Mr. Chair, is that honestly, this is the first time I saw Mr. Pacifico F. Diskaya. Which kanina, bago mapigilan yung kanyang pagsagot, inaamin naman niya na ngayon lang kami nagkita. Mr. Chair. So that is my statement. Because yesterday, I had a privileged speech at sinabi ko, ni Anino, ni Mr. Pacifico F. Diskaya, ay hindi ko nakita. At hindi rin ako nag-authorize ng kahit sino na makipag-transaction sa kanya. Mr. Diskaya, may mga anak ka rin, may pamilya ka. Ako rin, may anak ako, may pamilya rin ako. Sana naman, pakiusap ko sa iyo, huwag ka naman mandawit ng mga pangalan na alam mo sa konsyensya mo at sa loob mo na hindi tayo nag-usap, hindi tayo magkakilala, at higit sa lahat, wala akong transaksyon sa iyo. Yun lang, Mr. Chair, gusto ko lang linawin. Kasi masakit. For so long, kahapon binagit ko rin, mula sa pagiging kagawad ko hanggang naging congressman ako, wala akong record ng korupsyon. At para madawit at yurakan ang aking pangalan, hindi man gabundok na pera ang meron ako katulad ni Mr. Diskaya. Pero kahit minsan, hindi ko inisip na pagnakawan ang mamamayan ko. Dahil ako, naniniwala ako, nandito ako sa pwestong ito, hindi sa apelido ko, hindi sa kahit anumang meron ako, kundi ang aking sinseridad lamang na makapaglingkod ng tapat at buo sa mamayan ng aking distrito, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Copilar. Meeting adjourned. Mr. Chair, adjourn na? Hindi masyadong nagiging maganda. Gusto ko linawin ang maraming bagay na may kinalaman nga dun sa very short-lived na pangunguna ko sa Blue Ribbon Committee. Halos 3 investigations lang yung ating natapos at nagkaroon na nga ng development at yun naman ay alam na ninyo. Ngayon, dahil nga dun sa mga pangyayari na yan, meron akong gustong mga issue na dapat ituwid.
Gusto kong unahin yung tungkol dun sa punta nung Bryce Hernandez sa custodial investigation sa Camp Crame. Sapagkat kung alam naman ninyo, yun ay na-cite natin in contempt dahil nga sa tahasang pagsisinungaling niya, harap-harapan, ipinakikita na namin sa kanya mga dokumento, pati nga yung ginagamit niyang mga peking IDs na inisyo ng LTO. Pero ganun pa rin ang pagkakatanggi-tanggi niya. Napilitan kami na i-contempt siya at nailagay nga siya sa custody ng ating Sergeant at Arms. Kalaunan po nung ako po ay mapalitan na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ay bigla nga pong hiniram yata si Bryce Hernandez ng ating House of Representatives. Ngunit nalaman ko na hindi naman siya ibinalik sa dating legal custody na dito nga sa ating Senado. Ang tinatanong ko po sa ating Senate President, naging kondisyon naman ang pagpapahiram niya yung madalian at ligtas na pagbabalik kay Bryce Hernandez pagkatapos ng hearing. So tinatanong ko lang naman po siya, bakit naman nanatili siya sa custodial center ng Camp Crame? Ang sagot po niya, alam na rin po ninyo, yun ay request ng Speaker ng House of Representatives. Na sa tingin po namin ay hindi naman yata tama sapagkat ang legal custody nga ay sa Senate. Ang sabi ko ay mukhang may sablay doon sapagkat muna yung kondisyon na ibinigay mo hindi tinupad. Pangalawa, kapag yun ay pinanatili mo sa Quezon City, sangayon na rin sa kanyang declaration, natatakot siya na pag ibinalik siya sa Senado, manganganib ang buhay niya. Parang binibigyan natin ng credence. Parang pinaniwalaan natin siya. Sa mga tweet, pagka siya'y nagsasalita rito sa Senado, parang hindi siya pinaniniwalaan. Pag nagsalita siya sa House of Representatives, tiwalang-tiwala ang kanyang sinasabi, puro totoo. Samantalang, puro sa kasinungalingan din naman ang kanyang sinabi. At nung kami magkaroon nga ng konting huddle nung bumaba siya sa session hall, sinabi ko sa kanya, Mr. President, dapat naman sana nakonsulta mo naman ako kung siya ay tuluyan mong ilalagak sa pangangalaga ng custodial center ng Quezon City. Bakit ko naman gagawin? Sabi niya, ako naman ang Senate President. Nakalimutan po niya na meron po tayong tuntunin sa Blue Ribbon Committee. Ito po ay nasa Article 6, Section 6, Paragraph C ng rules ng Blue Ribbon Committee. Kailangan po malaman ninyo. Ang sinasabi po ron, yung witness na cited in contempt may be ordered to be detained in such a place as may be designated by the committee alone. Meron pong option doon or with the concurrence of the Senate President. Sa mga tweet, yun lamang designated place by the committee alone, sapat na yun Kaya ko sinabi, dapat kinonsulta mo ko. Ngayon lang, sabi niya, napalitan ka na Bakit pa kita kukonsultahin? Hindi po Nung kinumit niya sa Quezon City Custodial Center, na-monitor ko sa bilyonaryo at sa ibang mga pahayagan, Inquirer, mga 2:15, 1:30 to 2:15 p.m. ang nakalagay sa mga dyaryo. For the record, nung ako po napalitan is about 5:24 in the afternoon. So ako pa rin ang chairman. So gusto ko lang linawin yun. Ang pangalawa po rito ay yung aking sulat sa DOJ na bilang nananatiling chairman noon ng ating Blue Ribbon Committee, nirekomenda ko po na siya ay makapag-apply sa Witness Protection Program. Sangayon po sa Republic Act 6981. Kasi po sinasabi rin po sa Section 4 na sinasabi na sa kaso ng legislative investigation in aid of legislation, yung witness po, upon his express consent, ay pwede siyang ma-admit
into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed. So yun po yung aking ginawa. Ibig sabihin, lahat po ng aking ginawa na aksyon ay naaayon naman sa batas na umiiral. Provided that the recommendation is approved by the Senate President. Hindi nga po niya inapprove, kaya po yun ang tinanong ko sa kanya noong September 9 na po yata yun na nagkaroon kami ng session. O September 10 na po yata yun. Ang sabi niya, kaya hindi niya inapprove, nabasa niya yung sinabi ng SOJ na kinakailangan ng mga Diskaya ibalik nila yung kanilang nakuhang hindi kanila. Yun ang magiging policy ng DOJ para sa ganon ay ma-approve yung kanyang aplikasyon under the WPP. Nagtaka nga po ako kung bakit ganon ang sinabi ng ating SOJ sapagkat linggo, isang araw bago pasimulan natin yung pangatlong investigation, nagkausap po kami. Pati yung kanyang deputy undersecretary, ang pangalan ay Jojo Cadiz. Nakausap ko yun ng mga ilang araw, siguro Biyernes hanggang Sabado. Sinasabi ko sa kanya yung maaaring merong lumabas sa mga contractors na kasangkot dito sa aming pag-iimbestiga sapagkat nagpapadala sila ng feelers na maaaring may magsabi and they will come into the open. So I was looking at the possibility of granting them provisional immunity. Ang sabi naman nung Yusek Cadiz, mabuti po kanya i-refer ko rin sa ating SOJ. Sabi ko, tama-tama yan. Hanggang sa araw nga ng linggo, nagkausap kami personal. At tahasan niyang sinabi sa akin, pwede yan, sabi niya sa akin. Alam niyo naman, si Secretary Boying Rimulya, matalik kong kaibigan yan, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So pinanghawakan ko yung kanyang sinabi sa akin. Alam mo naman kanya, ang Senado ay kabatakan natin yan, lalong-lalo na sinusulong natin yung Whistleblowers Act. Sige kanya, panindigan natin yan. So matibay po yung aking paniwala, malakas ang aking loob, kaya sumulat nga ako at inirekomenda ko nga na siya mapa sa ilalim itong mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program. So ako'y nalulungkot kung bakit ginawa yon. Nagpahayag ng gano'n ang ating Secretary of the Department of Justice. At yun naman ang ginawang basihan ng ating Senate President na hindi nga niya pwedeng pirmahan yung aking sulat. Alam po ninyo, sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice kung bakit niya sinabi yun. Sapagkat malinaw naman po sa batas. Ano po, kung titingnan po ninyo yung Section 3, isama na po ninyo yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasa ilalim ng Witness Protection Program ang isang witness na nag-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una po, nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo eh. Kanino kukunin at paano i-determine yung halaga na ibabalik ng mga Diskaya kung sakasakali? Wala po sa tuntunin ng batas. Ang ilan po sa mga requirements kung bakit ka magkukwalify sa witness protection. Yun pong offense na kung saan kakailanganin ng testimony is a grave felony. Ito po kasi ay naharap nila dito kung sakasakali ay plunder. So grave po yun eh. Yung testimony po ay substantially corroborated in its material points. Sinasabi ng mga Diskaya, meron po kaming dokumento eh. Dapat sana tuntunin nila. Meron po kaming mga ledger. Hindi naman nila inahanap kung nasa ng mga ledgers. Dapat yun ang tanongin nila sa mga Diskaya.
ang miyembro niya, siya o ang miyembro ng pamilya up to the second civil degree by consanguinity or affinity ay nasa threats, kinatakot. Maaari silang mamatay. Maaari silang puwersahin, takutin. Ito po yung mga requirements lang eh. At hindi siya law enforcement. Sa Section 10 ay sinasabi rin ang walang ibang direct evidence na maglilink sa mga iba. Kung kakailanganin mo ang kanyang testimony, isa sa requirement yun eh. Na sila ay they are not the most guilty. At hindi pa sila na-convict ng krimen involving moral turpitude. So makikita po ninyo rito, yung restitution na sinasabi ng Secretary of Justice, na yun naman ang pinagbasihan ng Senate President, hindi po kasama sa requirements para lang ikaw ay makapag-apply under the Witness Protection Program. Bakit po bumaligtad ang Secretary of Justice? Ngayon po, sinasabi ni Senate President, nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng Witness Protection Program. Yun po yung sinasabi ng batas eh. Pag hiningi nila with their consent, sapagkat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? Sila po ay nagkusa na gumawa ng salaysay. At kung malalagay ang kanilang buhay sa alanganin, sa peligro, sa kamatayan, hindi ko hihintayin na dumating yun. Gagawin ko yung katungkulan ko sa ilalim ng batas. Kung sinasabi nila nagmamadali ako, maaaring nagmamadali ako sapagkat yun ang kailangan para sila'y mailigtas. Okay. Sir, kaya niyo ba siya ini-apply sa protection program? Sa tingin niyo ba ang nagsasabi ng totoo yung mag-asawang Diskaya? Kasi may mga observation na parang selective ang kanilang pinangalanan yung samantalang year 2016 pa, as early as 2016, nag-DDPWH projects na sila, pero parang wala siyang pinangalanan doon sa... Yung tanong mo kung pinaniwalaan ko? Sinabi. Kaya that's beside the point eh. It's not for me to render judgment doon sa kanyang sworn statement. Yun ang kanyang sworn statement. At sinabi niya roon na nanganganib po yung buhay ko namin dahil sa lumabas po kami na ganito. At bukod doon, bago siya gumawa ng isang sworn statement, minabuti ko para masiguro ko na talagang voluntaryo ang kanyang gagawin. Sabi ko sa emissary niya, pasulatin mo siya sa akin kahit na handwritten note na talagang voluntaryo niyang gagawin at kung bakit niya gagawin yon. Nasatisfy ako doon sa kanyang sulat. Kaya sabi ko, sige, sabihin niyo sa kanila, gumawa sila ng sworn statement. Hindi para sa akin na i-judge yung sworn statement. Ito will form part of the proceedings na pagdating ng araw, ito ay gagamitin po ng korte. Mahaba pong proseso ito eh. The Senate President already rendered judgment doon sa sworn statement. Dapat hindi po ganun eh. Wala po kaming karapatan husgahan ang sworn statement ng isang taong gustong magpahayag ng kanilang saloobin. May kinalaman sa pag-iimbestiga nito. Pero sir, yung decision nyo na gawin siyang state witness? Hiningi po niya yun. At nasa batas po na kinakailangang ibigay sapagkat nanganganib nga yung buhay niya sang-ayon sa kanilang pahay. Nakikita ko rin po, sa tahanan nila pinagbababato sila. Ano po ang gagawin ng isang chairman ng Blue Ribbon Committee? Sir, nakonsulta daw po ba yung mga miyembro ng Blue Ribbon o yun ay sariling decision nyo, sir? Paano kung kukonsultahin? Hindi ko nga alam kung maglalabas sila ng sworn statement. Nung ibigay nila sa akin yon, gabi ng linggo, nung makuha ko yung in a sealed envelope. Wala na akong pagkakataon na bigyan ko ng kopya ang aking mga kasama. So dahil magsisimula ng alas 9, doon ko inihayag yung sworn statement. Hi, sir. Sir Mean po from TV5. Sir, I need to ask this. Kasi sinasabi kaya daw po ang bilis ninyong inirekomenda maging state witness, nagkaayusan na. Would you want... Sino po nagsabi nun? Sir, yun yung mga nag-circulating among netizens, sir, nung time na lumabas yung letter na... Sana po merong nagsabi talaga kasi mahirap mag-speculate ng ganun. Nilabas, nagmadali po ako
Ako po, sinasabi ko sa inyo ang katwiran ng dapat magmadali. Yun po yung yun po yung sinasabi ng batas. Binasi ko po sa batas lahat ang aking ginawa. At hiningi po nila, at sa aking palagay po ay nanganganib nga sila sapagkat marami silang binanggit na mga pangalan at nakikita ko rin naman kung anong ginagawa ng mga tao sa kanilang sariling tahanan. Hindi po ako pwedeng magbakasakali. Ayokong ilagay sa kamay ko yung kaligtasan nila. Kung hindi ko po ginawa, ako po ang nasisi. Baka iba po ang tanong nyo sa akin ngayong umagang ito. Sir, since malinaw at matibay po pala yung sandigan kung bakit nyo ginawa ito, would you seek audience with Senator Ping as the new Blue Ribbon Chair para po makiusap or paliwanag sa kanya ba't kailangan maging state witness yung Discayas? Alam ko po, alam niya ang tuntunin ng ating mga batas. Yun po ay sinasaalang-alang ng batas. Hindi po ako naniniwala na hindi nila alam. Babasahin lang po nila yung Republic Act 6981. Nandun po yung mga provision. Sino-sino pwedeng mag-apply. Ang requirements po, sila po ba ay covered ng mga requirements? Sila po ba ay pasok do sa mga requirements? Alam po nila kung papasok o hindi. Hindi ko na kailangang makipag-usap. Kung kinakailangan, bakit hindi? Ngunit, baka mamaya sinasabi nila, may pinagtatanggol na naman ako. Ang dapat po niyong mapansin ay ganito. Bakit po nila ginadjudge yung sworn statement? Wala pong sino sa amin ang pwedeng mag-judge. Not even the Senate President. Ako nga pwede akong magsabi na baka siya yung may pagkukulang ba't niya ginadjudge. Sapagkat alam ko yung mga Diskaya, kalaban ng pamangkin niya sa politika. Meron akong babanggitin sa inyo na mga ibang pangungusap na ginawa niya na kailangan po nating linawin din. Kaya ito ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag sa isang press con. Ito po mula sa ANC Head Start. Interview ni Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer. Sabi po ni Senate President Soto, there is no such thing as a rule, dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Chuckles, nakalagay. So useless. Unang-una po ako, wala akong in-insinuate na dapat ang chairman ay abogado. Ito lang ang in-insinuate ng isang babaeng hanggang ngayon hindi makamove on kung bakit ako nanalong senador. Alam na po ninyo yun. Pinipilit po ba nila sinabi ko ito? Hindi ko po sinabi ito. Pero sila nga po ang may pasaring rito eh. Abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Saan po nila nakuha yun? Sino po ba yung magaling? Bakit tayo magkukumpara? Ito po po sinabi niya, September 10, 2025, sa totoo lang, 1PH, Job Francisco, Chicky Vergel, Cheryl Cosim, SP Soto, may suspetsa na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? Sir, isa na lang from my end. Sir, yung doon lang sa Camp Crame, sabi nyo sablay na binalik doon si Bryce, pero ngayon nasa Pasay City Jail, you're okay with that, sir? Alam mo ako, hindi ako pala away eh. Ang gusto ko lang kasi, the processes of the Senate and the integrity of the inquiry will not be compromised. Ang legal custody nasa Senate. Ang kondisyon na binigay ng Senate President ibalik sa Senado. How come nag-relent siya sa request ng Speaker of the House of Representatives? Inconsequential yung request. The House of Representatives has nothing to do with the custodial authority of the Senate. Magkukompromise tayo. Ngayon, nung sinabi nila na okay na ba sa'yo, nailagay na lang natin sa Pasay City. Para sa akin, okay na rin. The Senate is under the jurisdiction of Pasay City. Para lang ma-preserve natin, a semblance of authority of the Senate cannot be compromised in any manner. Yun lang ang point eh. Ang dami po nilang sinasabi rito eh.
very debut, September 14, 2025, via Twitter. Wala pang hearing ang Blue Ribbon. Ano ba nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson, meron siyang investigasyong ginagawa tungkol dyan. Ibig ba sabihin, will they investigate the Discayas kung ba't sila gumawa ng sworn statement? Yun ba yung gagawin? Ito yung sworn statement ng tao. You have no right to question that sa Blue Ribbon Committee. Kung ano yung pinahayag niya, it is for the court to appreciate that. Pagdating ng tamang panahon. Pero para i-judge mo ito, para i-judge mo na inedit ito, o nagkabayaran dito, iba na po yung narrative nila. It is not good for the Senate na ganito po yung gagawin nila. Kami po, hindi ako nakikipagkumpara. Kung sino yung magaling. Kung sino yung gagawa ng tama, yun po yung tama, yun po yung dapat natin gawin. Kahit kailan, hindi po ako nakipagkompetensya kung pag-uusapan yung pagganap ng tungkulin bilang isang senador. Ang Blue Ribbon, wala na hong obligasyon na i-verify yung veracity ng sworn statement ng isang testigo. Kasi di ba binibet po yun bago para tanggapin or hindi? Kasi pwede magamit ang Blue Ribbon kung nagsisinungaling po yung witness. It is for the court to appreciate that. Kami po, kung ano yung binigay nila, tatanggapin po namin yun. Yun po yung risk nila. Ang usapan dyan, kaya mo ilalabas yan, yan ang totoo. Yan ay yung sarili mong, voluntaryo mong ginawa. Sila lang ang makakapagpasya nun. At pagdating po ng panahon, nakakailanganin lahat ang pag-iimbestiga niya. Sa tamang panahon, ang korte lang pong magbe-verify yan. Haharap sila sa korte. Ang korte po ang makapagpapatunay. In the final analysis, the court will be able to determine kung tama o hindi yung kanyang sworn statement. Marami pong paraan para yun po ay malaman natin. Pero hindi po ang Blue Ribbon, kasi po ang Blue Ribbon, kung titignan po niyo yung tamang direksyon niya, in aid of legislation lang po ito eh. Pagdating ng araw, yan pong mga prosecutorial actions na yan, sa korte na po lahat pupunta yan. Kung makukumpleto po yung committee report, lahat po yan papunta na po sa prosecution at finally to the courts of law. Pero sir, kahit in aid of legislation, hindi ba may obligation kayo na alamin yung kung totoo lang, kung yung mga sinasabi ng mga witness, di ba? Paano po namin, ako po bilang ako, paano ko alamin, sasabihin ko sa kanya, mali itong ginawa mo. Kami nga ang naging courage sa kanila para lang tulungan ng Estado, para tulungan ng gobyerno. Kung ano po yung nalalaman ninyo, kasi hindi namin lahat magagawa ito. Kaya nga mayroong witness protection program. Sa akala nyo ba, mayroong magsasabi kung sinong mga senador at sinong mga congressmen ang sangkot dito kung wala kang gagamitin under the witness protection program? Sir, paano yung in aid of legislation kung makakuha kayo ng informasyon na mali naman pala? Ang in aid of legislation po, ang tinitingnan namin, yung sum total po ng pagsasabi nila at pagdedeklara nila before the committee. Halimbawa po ngayon, para ipakita ko lang sa inyo, ano na po ang naisip naming legislative measures. Sa 3 hearings po na nagawa ng Blue Ribbon Committee, halos 14 na po na legislative measures ang aming naiisip na i-propose. Unang-una, amendment to the procurement law, Republic Act 9184 as amended by Republic Act 12009. Ano po ang gagawin doon? Yung transparency and monitoring po, lahat ng mga magre-require ng digital geotagging, drone monitoring at satellite validation, kailangan na meron na po yan. May accountability and sanctions. Merong risk management na amendment po nitong ating procurement law. Number 2, amendment of the anti-graft law. Ito po ay mag-i-include ang additional penalty, perpetual blacklisting in case of corporations or entities involved in corrupt practices or plunder. Number 3, amendment to the contractor's licensing law. Ito ng PICAB. Isasama dyan ang divestment requirement, conflict of interest, provisions and penalties. Ito po yan. Number 4, amendment to the witness protection law.
Dito pa lang po kailangan may amendment na po Number 5, amendment to the AMLA. Nakikita po ninyo pati yung ating mga casino ginagamit na laundry areas na po yan. So mandatory na pre-award vetting ng contractors, subcontractors for government infrastructure projects exceeding 50 million. At marami pa po ito. Amendment to the Securities Regulation Code, RA 8799. Marami pong dapat na ayusin dyan. Katulad po ng mga Securities and Exchange Commission will require sworn ultimate beneficial owner in declaration to set up beneficial ownership verification and blah blah blah, pati yung PhilJeps, allowing SEC to coordinate with DPWH and PICAB. Number 7, ito po yung False Claim Act. Ito po yung writ of quitam na pwedeng gamitin ng isang ordinaryong tao ang kanyang power na siya na mismo ang maghabla. Dahil sa nangyari po na lalong lumaki po yung problema natin sa corruption. Imagine po ninyo, panahon ni Napoles, 10 billion lang ang pinag-uusapan natin. Anong nangyari po? Naging amateur po si Napoles. Ngayon po, 100 billions na po ang kinukulimbat sa ating kabangbayan. Kaya kailangan na po lahat ito. Number 8, Whistleblowers Protection Act. So, suportahan po natin ito. Number 9, Heavy Equipment Registration and Leasing Act. Number 10, kailangan meron po tayong Flooding Integrated Master Plan Act. Number 11, i-amin po natin ang Ombudsman Act kasi wala siyang masyadong ngipin. Halimbawa, i-amin natin ang Section 15 to include recovery or consideration made to any government official or employee regardless of the nature of their position, whether appointed or elected. Ito po yung isa pang maganda. Amend Section 21 that despite exception to the disciplinary authority of the Ombudsman, a recommendation for immediate action shall be made by the Ombudsman to the appropriate Ethics Committee in cases involving members of Congress upon establishment of the sufficiency of the complaint. Kasi sa present law ng Ombudsman, hindi po kasali ang members ng Congress. Number 12, amendments to the Government Auditing Code. Yung COA, dapat, wala pong ngipin ng COA Kung titignan nyo, Presidential Decree 1445, ang sinasabi dyan, kailangan preventive ang audit. Paano kayo makakapag-prevent po ng pagnanakaw sa mga ating mga projects? At sa lahat ng gawain, kung post-audit lahat, na nakulimbat na yung pera. Pagkatapos mag-audit siya, post-audit, sasabihin niya, notice of disallowance. Nakakita na po ba kayo na pagkakataon, o kahit anuman, sa lahat ng notice of disallowance na inisyo ng COA, maliban lang so nag-volunteer na magsoli ng paunti-unti, yung malakihan po na notice of disallowance, meron pa pong napakulong, meron silang nasingil. Meron po ako na-monitor 100 billion sa SBMA, naging final and executory, umabot ng Korte Suprema. Final and executory. Hindi pa po nakolekta ng COA hanggang ngayon. Walang kang ngipin-ngipin. Ito po yung gusto naming gawin lahat. After 3 investigations, pati Civil Service Commission po, kailangan po nating i-amend na yung sinasabi na 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials. Halimbawa po yung Section 8. Lagyan natin ng provision that the public has the right to know the assets, liabilities, net worth, and financial and business interests of any public official or employee, including those of their spouses or unmarried children under 18. Ito pa po importante dyan. However, public access of these SAL-N documents remain limited. Sa ngayon, kaya pinupropose natin that the SAL-N of members of Congress be made available to the public through the official website of the Senate and the House of Representatives. Para sa ganun, makuha nyo na kagad, hindi susulat ka pa. Kung ayaw niya, hindi nyo rin makukuha. Very, very limited ang access po ninyo. Pang-14, i-abolish po natin yung River Basin Control
Ito po'y parkingan po ng mga pinoplot na mga opisyales na wala namang ginagawa. Isip-isipin po ninyo, 2,000... Trabaho yung pag-determine kung nagsasabi ng totoo o hindi yung witness, then bakit po na contempt si Bryce Hernandez? Tsaka... Pinatalo mo eh. Wala po akong alam dyan. Hindi ko po pera yan. Kapag ako po naglalaro, ang nagbibigay po ng pera yung boss ko, yung Alcantara. Ito'y pambabastos na sa harap namin. Nandito na yung katwiran eh. Yung kay Diskaya, lumabas siyang mag-isa. Hindi ko anticipated kung ano yung nilalaman ng kanyang ano eh. I have no right to judge. Sabi ko nga sa inyo, pag natapos na lahat ng investigasyon, isa yun, maring iba pa ang lilitaw. Sa korte na po, gagamitin po lahat yun. And the court is the proper place para i-determine po yung veracity or otherwise nung kanyang paglalahad. So, what do you make of the allegation of Bryce Hernandez na may mga senador na tumanggap din po ng kickback from the flood control projects? Ang pagkakaiba kasi, ayokong i-judge din yun. Ang sasabihin ko lang sa inyo, nung lumabas yung mag-asawang Diskaya, it was in response doon sa aking ipinload nung second hearing na, kayo po, tulungan nyo kami. Baka gusto nyo magsabi na ng totoo, ang may papangako namin sa inyo, merong tayong batas na maaaring mag-cover sa inyo. You take advantage of this. Isipin po ninyo kako sapagkat maaring maharap kayo sa plunder kung sakasakaling dumating ang panahon, ito po yung may latag lahat sa korte. Baka po kako maging maganda para sa inyo. Walang madali. Pare-parehong mahirap to. Ngunit makakapamili kayo, maaring makaiwas kayo sa criminal prosecution. Maaring ang gawin na lang ng gobyerno ay civil liability na lang. So, in response to that, parang in-explore naming possibility, may lumabas nga. Ito nga yung Diskaya. Ang totoo nun, meron pa nga gustong magsalita pa, pero ang sabi ko nga sa kanila, mag-unahan kayo. Kasi kung halimbawa, ma-establish na namin na ito'y sapat na, hindi na namin kailangan yung iba, di ba? Kasi isa sa mga requirements ay yung masasubstantiate yung mga in material points, lahat ng mga premises. Kung na-establish na halimbawa sa magitan nito, kalabisan na yung iba pa. Kaya namin pinload yun. Ngayon, yung paglabas ni Diskaya, wala siyang, hindi siya under custody di ba? So, inaakala namin, voluntary talaga. Tsaka sumulat siya sa akin, talagang voluntaryo. Inamin niyang voluntaryo sa sarili nila na gumawa ng pagsasalaysay. Samantalang si Bryce Hernandez, under sa custody na siya ng Senate. Sa palagay mo, voluntary pa yon. Ako sa akin lang, gusto kong ibalik sa inyo, voluntary pa ba yung kaya ka, nandun ka na gigisain ka na naman ng House of Representatives At meron nga mga nag-text sa akin na mga ibang tao na tumutulong sa ibang mga partido. Meron daw mga congressman doon na nagsabi o nagsasuggest, maglaglag ka na rin ng mga senador para hindi kayo makontempt. So, malalagay sila sa pressure So, kung tatanungin mo ako, palagay nyo ba kapani-paniwala? Hindi ko alam. Pero kayo ang makakapagsabi, alin ang mas magandang sworn statement? Yung hindi ka pa under custody o yung under custody ka na? Doon masasalamin mo ngayon kung alin ang mas voluntaryo. Alin ang mas totoo. Sir, hindi ba, Senator, mahalaga din yung ma-determine yung credibility ng isang nag-a-apply na witness? For example, itong Diskaya, si Sara Diskaya, puting asawa niya, they have been denying before that they own more than one company. Sabi nila yung Alpha and Omega lang yung kumpanya nila. Pero later on sa Blue Ribbon, inamin po nila na siyam yung pagmamayari nilang kumpanya. Alam mo, yun nga ang korte nang magdidetermine nun later on. Kami, nahangga lamang kami doon sa paggawa ng batas sapagkat ang aming direction is always in aid of legislation. Gusto kong malaman ninyo, there is a distinction between police investigation
at saka yung investigation in aid of legislation. Ayokong magbigay ng insinuation dyan, but hindi ako marunong sa police investigation dahil hindi ako police. Hi sir, Daniel po from PTV4. Sir, ano po yung any thoughts lang siguro or nilook forward nyo doon sa tinayo po na Independent Commission for Infrastructure? Ateneo, ano yun? Independent Commission po. Yung ICI? Wala naman akong... baka sakaling makatulong naman yun, bakit hindi? Ang gusto ko lang sanang makita ninyo, lalo na kayong mga members ng media, kailangan mag-fit sila doon sa tinatawag na Independent Commission. Sino yung magiging opisyal na hihirangin na magko-compose ng Independent Commission? How independent can they be? Yung probity na hinahanap, wala ba silang kulay politika? Sila ba ay magpapahayag na kahit kailan hindi sila tatakbo sa opisinang pampolitika? Para sa ganun ay yung gagawin nila ay talagang independent of anything para paniwalaan. Kasi yun ang importante, kailangan paniwalaan. Pagkatapos, are they competent na makita ito? Gaano katagal? Kasi ang pinag-uusapan natin, kailangan matigil na kagad ito eh. Kung ang pag-uusapan natin ay yung ilang taon pa atras, baka mamaya makonsume na tayo lahat. Hindi ba dapat merong immediate na gagawin dito? Kaya ngayong sa amin, in aid of legislation, kailangang mailatag kagad. Yung mga batas na kailangan, ma-address natin kagad. Lamang, ang problema kapag ka-legislation, medyo matagal nga rin. Pero pagsikapan po natin, nabilisan, mapast-track natin, given the extent and magnitude of the problem ahead of us. Hi, Sen. In relation to his question po, sabi ni Senate Minority Leader Alan Cayetano po, magkakaroon daw po ng meeting ang Minority Bloc regarding po dyan sa pag-support po sa Independent Commission. At sabi po ni Senator Alan, susuportahan lang daw po yun kung, yung mga tinalagang miyembro ay malaya sa impluensya ng politika at malalaking negosyo. Kayo po, Sen, would you support the creation po ng Independent Commission for Infrastructure po? I will support the creation of that commission. Ang sabi ko nga, yung kailangan siyang maging independent talaga. Kagaya ng ipinahayag ni Minority Leader Alan Cayetano, tama lang talaga na makita talagang independent sila para maging malinaw, katanggap-tanggap yung resulta ng kanilang investigation. Otherwise, malalagay na naman tayo dun sa kalagayan na ipagkikibit-balikat lang sapagkat napolitika na naman tayo. Nag-meeting na po ba ang Minority Bloc o mag-meeting pa lang po para pag-usapan po yan? Nakita ko sa thread, mag-meeting pa lang kami. Pupunta ako mamaya. Parang lunch yata eh. Pero quick lunch lang kasi kailangan namin makabalik dahil may session, hindi ba? Sir Mav Gonzalez po, GMA. Sir, may we get your comment lang po, ibabalik na daw po sa Senate si Bryce. Ano ka, ma? Ibabalik na po sa Senado si Bryce. Oh, di maganda. Talaga naman dito sa dapat eh. Sir, what do you think prompted this? What do you think prompted this po? Hindi ko alam. Baka naisip nila na talagang dapat sa Senado talaga. Sir, good morning po. Asher Kadapan Jr. from UNTV. Sir, tanong lang, ano po yung recommendation na dapat na maging direction po ng Blue Ribbon Committee investigating the anomalous flood control project? Nakausap niyo na po ba si Senator Ping about it? Ano yung huling tanong mo? Nakausap niyo na po si Senator Lacson about it? Direction po lang. Kailangan ba kaming mag-usap? Kasi sila nga yung nagsasabi na mali daw ang direction ko. So, baka sila yung tama yung direction. Tingnan na lang natin, di ba? Hindi ko kasi alam kung bakit
sinabi ni SP Soto na tingin namin mali yung direksyon, marami raw dissatisfied sa mga kasama namin. Sino kaya yung kasama namin dissatisfied? Baka si House Speaker Romualdez lang ang dissatisfied doon sa paraan ng aming pag-imbestiga. Sabi ko nga sa inyo, committee investigation is not police investigation. Hindi yung nag-iimbestiga na pagkatapos meron pang separate investigation. Sa aking palagay ay hindi sana nangyari yun. Merong lugar dito, meron sa Arayat, meron sa Nauhan, Mindoro, meron sa ganito. Bakit pa isa-isang ganun? Ano ba yun? Meron ng Blue Ribbon Committee. Ba't kinakailangan magsagawa pa ng individual investigation ng bawat isa sa amin? Meron naman kaming Blue Ribbon. What does that suggest to you? Kasi sa House of Representatives na kung saan nagtagal ako, pagka yung isang subject matter tinitake up na sa committee, wala nang nagpe-privilege speech. At least sa House of Representatives. Sa Senate siguro, baka wala namang rules na gano'n. Pero sa tingin ko, kahit na walang rules dito, pagka tinitake up na sa Blue Ribbon Committee, I think the common decency requires na wala na dapat yun. Kasi parang nagpapaligsahan. Hindi maganda. Sen, last lang po sa akin. Bukod po sa pagkompronta, sabi niyo kay SRJ Remulla, meron po ba kayong ibang mga plano pang gawin to pursue providing protection sa mga Diskaya, or are you still going to pursue it? Yun lang ang alam ko kasi yun ang nasa batas lang eh. Kasi baka kung meron pa akong gagawin, sasabihin nila, kinakatigan siya o inaapoyohan. Ayaw kong isipin ninyo na meron akong kinakampihan dito. As chairman, kailangan maging neutral ka eh. Alam mo yung problema ko nung nag-hearing ako sa Blue Ribbon? Ang problema ko yung mga kasama ko nga eh. Kung paano ko mamamanage yung time. Lahat gustong magsalita. Walang focus eh, di ba? Halimbawa, ang tinutukoy ng isa dito, pagkatapos magsasalita yung isa, doon ang tanong niya. So, yun pala yung nakita ko, yun pala yung pinakamahirap na challenge para sa akin eh. Hindi yung pagtatanong mismo o kung paano mo i-manage ang mga kasama mo kasi iba't iba yung pinanggagalingan nila. Kaya kung iisipin mo kung kailangan maging focus kayo dahil kukunti yung panahon, medyo hirap ka pagka yun ang issue. Sir, Mary Reyes from One News One PH po. Over the weekend po, meron pong umuugong na may kudeta daw po laban kay SP Soto. May nagsasabi rin po galing daw po sa Duterte Block yung move na to. Your comments po. Hindi ko naman alam yan. Hindi naman ako chismoso. Pero Sen, wala po bang kuda na nabubuo po ba ngayon o may info po ba kayo? Ako wala, baka ikaw meron. Tuloy mo nga sa akin. Chika na lang po tayo. Thank you, Sen. Sir, sabi niyo mahirap yung pag-manage nung kayo ay Blue Ribbon. Nakita mo naman di ba? Yes, sir. Meron kang pinupunto dito, tapos biglang sasabihin siya, ang pinakamahirap dito biglang may mag-i-intervene. Mr. Chair, may I intervene? Of course, yung papayagan ako. Yun ang marami. Kaya kung minsan may nagseselos, ikaw kanya, hindi ka naman fair eh. Salita na salita. Paano mong gagawin? Nang-intervene ito, papayagan pagkatapos, tapos yan naman, nandun pa siya rito. Naku, hirap ka talaga doon. So, sir, nakahinga ba kayo ng maluwag na hindi na kayo yung chair or would you have wanted to stay as the chairman of Blue Ribbon po? Hindi mo namang tanong, nakaluwag-luwag, talagang lumuwag. Nung ako'y pinalitan na, yung paghiga ko sa kama, nakatulog agad ako. So ayaw nyo na rin, sir? Or would you have wanted to stay, sir, as the chair? Siyempre, kung ako yun, mandato yun ang tungkulin natin. Hindi naman tayo umaatras sa tungkulin. Diba? Okay, salamat sa inyong lahat.
Hanggang sa susunod na pagkakataon. Okay, so yun mga kaibigan, sa oras na alas 8, no? Alas 8:30 ng gabi, yan po naging kabuuan ng ating ginawang programa ngayong araw ng Martes, 16 ng buwan ng Setyembre, taong 2025, no? Malinaw naman, kita nyo na talaga masalimuot, no? Itong ginagawang pagdinig ng Senado at maging ng Kongreso din dyan sa masalimot na anomalya ng flood control project ng ating gobyerno. Bueno mga kaibigan, bago tayo tuloy magpaalam, maraming salamat muna, no, kila Kuya Anthony Juanillo na nanood, at syempre ganyan din kay Boss Mark Castro ng Rincon, Valenzuela City, kay Kuya Juruan ng Tugatog, Malabon, na kasama natin sa Media Writer Eagles Club ng Central Luzon Region 45 ng the President Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated, at ganyan si Joshua Baltao, ayun, ang ating katandem, yung ating kapartner, no? Ating cameraman, si Joshua Baltao ng Valenzuela City. Ayan. At tayo po ipasamantala magpapaalam muna, at siguro tingnan natin kung makakabalik pa tayo bukas, no, sa ating panibagong episode. Muli, ako po yung naging kasama, naging kakosa dito sa programang Tropa, Rosel Lopez, na nagsasabi magandang gabi Pilipinas, mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Now, we are talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo sa Unwind Ventures at Saya
dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Inaigting, pinalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.